Ipatatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldico. Kaugnay pa rin ito ng pagkakadawit nila sa maanumalyang flood control projects. Hiniling na rin ng ICI sa Department of Justice sa maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa higit 30 iba pang dawit sa issue. Para sa update, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Gerard, ano ba ang latest mula dyan sa Independent Commission? Ruth, magpapadala nga ng sabina ang ICI dito kay dating Congressman Zaldico para pagpaliwanagin ito tungkol sa kanyang nalalaman tungkol dito sa umano'y mga budget insertions. Dating House Appropriations Committee Chair itong siko. At bukod dito ay pagpapaliwanagin din siya tungkol sa ilang ulit na pagkakadawit sa kanya sa mga anomalya sa flood control projects. Ipapadala raw ito sa opisina ng Ako Bicol Party List sa Kongreso. Pinaharap siko para sa isang pagdinig sa October 14, Martes. Magpapadala rin ng imbitasyon ng ICI ngayong araw kay dating House Speaker Martin Romualdez para humarap sa isang pagdinig sa October 14 din yan. Ipadadala raw ito sa kanyang opisina o sa opisina ng Secretary General ng Kongreso. Imbitasyon ang ipinadala kay Romualdez at hindi sabina bilang paggalang sa isang nakaupong mambabatas. Dahil walang kapangyarihan ng ICI na magpa-contempt ng individual ay hihingin daw nila ito sa Regional Trial Court para mapuwersa silang humarap. Kasabay nito, hiniling din ng ICI sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa 32 individual na idinadawit din sa flood control scandal. Kasama rito sina Romualdez, mga senador na sina Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, dating mga senador Bong Revilla at Nancy Binay, COA Commissioner Mario Lipana at asawa niyang si Marilu, mga kongresistang sina Roman Romulo, Jojo Ang, PM Vargas, Arjo Ataide, Nicky Briones, Marcy Chodoro, Rida Robes, Eliandro Jesus Madrona, Benji Agaraw at ilang mga district engineer ng DPWH. Paglilinaw ng ICI, hindi ito nangangahulugang ipapatawag din sila agad sa komisyon. Pakinggan natin ang pahayag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. The timely issuance of an ILBO or an Immigration Lookout Bulletin Order is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Some of them have already appeared, but with regard to the others, the Commission will have to decide on that. Sa kabila naman na lumalakas na panawagan para isa publiko ang mga hearing ng ICI, nanindigan si Hosaka na sa ngayon ay mananatiling pribado ang mga pagdinig ng komisyon. Ruth, nagpunta na rin dito sa ICI itong si dating PNP Chief Rodolfo Azurin na ngayon ay bagong special advisor ng ICI kapalit ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Bukas ay manunumpa ito bago formal na makapagsimula sa kanyang bagong tungkulin. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard De La Peña mula sa Taguig. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.